Hello, purihin ang ating isang Diyos, ang Panginoong Yeshua, Nasri, Bimelech, Hayehudin. Tingnan niyo yung Hebrew name ni Kristo sa cross. Kuhanin niyo yung 4-letter word simula sa kanan pakaliwa. Makikilala niyo yung tetragrammaton na Diyos. So sa Judas 1:25, sa kanya lang papuri paggalang, pagdakila sa isang Diyos, the Savior, a Savior. Sa kanya lang ang papuri. Ngayon, ang sasagutin natin itong ang katutak na katatawanan na pinagkakalat ng mga Muslim. Nakapulot lang ng isang talata. Tuntuwa na. Yun na raw yung meaning nun. No? So, ilabas natin yung Hebrew 5:7 muna. Ito yung ginagamit. Yan. Na siya sa mga araw ng kanyang laman, naghandog ng panalangin, sabi. Mga daing na sumisigaw ng malakas at lumuluha doon sa may kapangyarihang makapagligtas sa kanya sa kamatayan. At siya dininig dahil sa kanyang banal na takot. Hindi ba nabasa ng Muslim nakalagay dyan na siya sa mga araw ng kanyang laman? Ano ibig sabihin nun? Nasa katawang tao ang Diyos. Ngayon, sabi nila, dininig siya dininig dahil sa kanyang banal na takot. Itutuloy nyo lang yung talata, mga Muslim, no? Mga Muslim na puro katatawanan ang pinagkakalat sa mundo, piling tama. Paano? Puro pulot lang ginawa sa Bible, eh. Tutuloy lang natin yan sa 8, no? Dako tayo sa 8, ha. Tingnan natin kung tatama yung Muslim, no? Hindi dapat magkokontrahan yan, eh. Anong sabi sa 8? Anong sabi sa 8? 8 na. Bagamat siya'y anak, nasaan yung laman, gayon may natuto ng pagtalima sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis. May tiniis naman pala, eh. Eh kung yan ay iniligtas na, common sense, eh bakit nag-suffered pa? Ba't meron siyang tiniis? Diba? Ngayon, nang siya'y paging sakdal, eh siya yung gumawa ng walang hanggang kaligtasan ng lahat ng managsisitalima sa kanya. Eh, kamatayan sa krus yan, eh. Nung matapos niya maghain ng isang hain, sa ikapagpapatawad ng kasalanan ay umupo sa langit. Di ba? Gusto nyo basahin pa natin yung sinabi ko. Yan ay nasa Hebrew chapter 1. Verse 3. Okay.
Palibhas ay siyang sinag ng kanyang kalwalatian. Tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos, hindi pagkatao. Umalalay ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang magawang paglilinis ng mga kasalanan, lumuklok sa kanan ng karangalan ng sakit-asan. Ano ba yung paglilinis niya? Kamatayan niya sa krus yan. Yan yung pagtigis ng dugo. Tapos sasabihin niyo, yung Hebrew 5, may dininig, yung diniligtas. Okay. Hindi ba namang kakengko yan talaga itong mga Muslim eh. Ngayon. Paliliwanagan pa natin Muslim, mag-i-start tayo sa verse 1 ng Hebrew. Makinig kayo. Sapagkat ang bawat dakilang saserdote, yung high priest, palibhas ay hinugot sa mga tao, sila Aaron at Moises, ay nilagay dahil sa mga tao sa mga bagay na nauukol sa Diyos. Hinugot sa mga tao. Sila Moises at Aaron para maging high priest, upang siya makapaghandog ng mga kaloob, mga hain namang patungkol sa mga kasalanan, na makapagtitiis na may kaamuan sa mga di nakaalam at nangamamali. Yamang siya rin naman ay nalibig ng kahinaan. Ibig sabihin, may kasalanan din yung sila Moises, sila Aaron, dahil sila'y tao. Nananatili silang maaamong pari, no? Bagamat sila'y nagkakamali, sila'y naliwid din ng kahinaan, at dahil dito, nararapat siyang maghandog dahil sa mga kasalanan, hindi lamang patungkol sa mga tao, hindi naman sa kanyang sarili. So nalilinis noon pagdakilang saserdote kasi sa time ni Moises, sa Hebrew chapter 9, pumapasok sa dakong banal, dakong kabanal-banalan, at doon siya pumapasok para malinis yung kasalanan ng Israel. Nagsusunog sila taon-taon ng dugo ng kordero. Minsan lang pinapasok yon, isang taon. Nasa Hebrew chapter 9 yon. Mag-review kayo. Dahil dito, narapat siya magandog sa mga kasalanan, hindi lang patungkol sa mga tao, kundi naman sa kanyang sarili. Ibig sabihin, yung sila high priest na Moises at Aaron, nag-aalis sila, hindi lang sa mga tao, pati sarili niya kasama. At sino man na hindi tumatanggap sa kanyang sarili ng karangalang ito, liban akong tawagin siya ng Diyos na gaya ni Aaron. Ganyan din si Kristo. Yan na, nilintulad na si Kristo. Ganyan din si Kristo man ay hindi nagpapuri sa kanyang sarili upang maging dakilang saserdote, kundi yung sa kanya nagsabing, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking naging anak ngayon. Kayo yan. Kayo yung anak na yan na naging anak ni Kristo. Dahil siya nagpakatao, pakikita ko sa inyo yan maya-maya. No? Tandaan nyo lang, ha? Ikaw ay aking anak, ikaw ay aking naging anak ngayon. Matapos maging dakilang saserdote ni Kristo. Gaya rin ang sinasabi niya sa ibang dako ng kasulatan. Mag-iisip na naman kayo. Pag sinabi diyan sa Biblia na, na sinasabi na sa ibang dako,
Gaya rin naman ang sinasabi niya sa ibang dako, sabi niya, no? Maghanap na kayo ng hula kung saan nakahula yung ikaw ay saserdote magpakailanman ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek. At ito namang sinabi na yung nagsabi, kay aking anak, kay aking naging anak ngayon, hahanapin nyo din yung hula niyan. Okay? Diyan na sinabi yun. Na nung tao si Kristo, nagandog ng panalangin, mga daing sumisigaw ng malakas, lumuluha sa may kapangyarihan, nakapractice na sa Psalm 22 eh. Sa Psalm 22:1 eh, matagal nang nakapractice yan, sabi ko nga sa inyo. Sa awit 22:1, Diyos ko yan. Diyos ko, ba't mo ko pinabayaan? Bakit napakalayo sa pagtulong sa akin? Yan yung mga lumuluha siya. Umaangal na siya dyan, gawit araw yan. Humihiyaw na siya dyan. Oh, Diyos ko, kung humihiyaw sa araw, hindi ka sumasagot sa gabi, tahimik. Ginanap niya lahat yan. No? Doon sa previous video ko, doon sa Answering Islam, si Kristo, saan sinabi, I'm God, worship me, andun yun. Diniscuss ko na to na sa 15, mauuhaw. Sa 16, they pierce my hand and my feet. Tingnan nyo. Sa 15, didikit. Hindi lang ako dumidikit sa aking ngala-ngala, nauuhaw siya. Sa 16, they binutasan nila aking kamay, aking paa. At ng aking may sisilat na aking mga buto, binatak siya sa cross. Pinagpustahan yung damit sa katawan. Pinakita ko na sa inyo katuparan niyan sa John 19:24 and 28. So, hindi ko na kailangan ulit-ulitin sa inyo. Panoorin nyo yung last video nung Answering Islam. O ngayon, sasabihin ninyo hindi namatay. So, mali. No? So, doon sa Hebrew 5:8, may tiniis. Marami na mamali dito sa ikaw ay aking anak. Ikaw aking naging anak ngayon. Para kanino ba ito talaga? Okay, papakita natin yung hula, ano? Oh, listen very carefully, ha? Makinig kayo mabuti, ha? Yung sinabi dito, ikaw ay aking anak, ikaw ay naging anak ngayon, nasa awit 2:7 yan. Okay? Awit 2:7. Ito namang ikaw saserdote magpakailanman ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek. Isa, awit 2:7. Ito, matatagpuan nyo naman ito sa awit 110:1-4. Nasa 4:5 yan. Nasa 4. Awit 110:4 yan. No? So, diyan yung makikita na siya lang talaga yung one Lord God ng Israel. Okay. Punta tayo sa awit 2. Ikay aking anak. Para kanino ba yung ikay aking anak na yan? At ikay aking naging anak ngayon? Para kanino ba talaga yan? Bibigay ko na yung summary sa inyo. No? Yan ay para sa inyo. Para sa ating lahat. Kapag nakilala mo si Kristo, ikaw ay aking anak, sasabihin niya. Ika'y aking naging anak ngayon. Yan yung pagiging born again mo sa oras na ito na nakikinig ka sa akin. Ikaw ay aking anak. Naging anak kita ngayon, sabi niya. Pakikita ko sa inyo yang talata na yan. Okay. Punta tayo sa awit 2:7 una, ha? Dito sa awit, napaka-human si Kristo eh. Napaka-anak siya. Tayo anak niya. Tayo ribibigyan niya ng Espiritu. O ngayon, dito sa awit 2:1-7, no? Awit 2.
Sa awit 2 yun, ha? Pero bibigay ko muna yung awit 2:7 para makita ninyo. Aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito, ipinanganak kita. Di ba, bilang tao si Kristo dyan, no? Yan, makikita nyo ang tunay na katuparan yan sa Acts 33, sa Acts nasa Acts 13 yan, makikita ko sa inyo yung sino yan, no? Sa Acts 13:33, nandito talaga katuparan yan. Okay. Dinadala namin kayo ng buting balita. Tandaan nyo to, ha? Sabi dyan, si Kristo raw binuhay na mag-uli ng Diyos. Nakitang marami mga araw na mga kasama niya nagsiambot sa Galilea hanggang sa Jerusalem na siya mga saksi ngayon sa bayan. Dinadala namin kayo ng buting balita ng pangakong ipinangako sa ating mga magulang, na tinupad din ng Diyos ni Kristo sa ating mga anak. Kuha nyo? Nang muling buhay niya si Jesus, si Kristo din ang bumuhay sa kanyang sarili sa John 2:19-22. Gibayin nyo ang templong kong ito. Gibayin nyo katawan ko, tatayo ko 3 araw. Gaya naman ang nasusulat sa 2 awit, ikaw ay aking anak, sa araw na ito, naging anak kita. Ikaw yan ngayon. Dahil tinupad na ni Kristo, sabi dyan sa taas, sa ating mga anak, nang muling buhay niya si Jesus. Kaya kayo yan. Kapag natanggap niyo si Kristo sa iyong ama ninyo, dahil nasusulat ngayong araw na to, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito naging born again ka, yan yung tinupad ng Diyos sa ating mga anak nang muling buhay niya si Jesus. Sabi niya, matutupad na kayo ay anak ng Diyos. Kayo yan. Nakukuha nyo. Kaya nga tinupad yun ni Kristo dahil yan ay pangako niya sa Jerusalem sa mga lipi ni Abraham na siya gagawing mga anak niya, anak ng Diyos. Kaya sa oras na ito, yan yung pagiging born again mo. Kung kilala mong ama mo si Kristo, yan yung pagpasok ng Espiritu Santo niya. Yan ang bautismo, yung pagiging born again mo. Dahil tinupad yan. Yan yung kinukwento dyan. Kaya nga sabi nila, susulat sa 2 awit. So, yan o. Nandyan talaga ang katuparan yan. Yung pagiging tao ni Kristo, sa yung inyong ama, dati siyang anak, sa inyong laman. Ngayon umakyat sa langit, tayo yung anak na yun. Yan yung tinupad ng Diyos sa ating mga anak. Dahil pinangako ni Kristo na ang lipi ng Israel ay kanyang magiging mga anak. Lahat tayo maging hintil. Tayo yan. Dahil tinupad yan. Ngayon, susuportahan natin ng verse yan sa sorry. Sa Acts 2:26, nung nagpatotoo si Saulo dyan. Nung nagpatotoo si Pablo sa Acts 26, nung kausap niya si Haring Agripa, sinabi niya yan na katanghalian na yun, sabi niya, napasubasub ako, sabi niya, Hari, nakita ko ang ilaw, no? Okay. Idilat ang kanilang mga mata dahil kayo na kay Satanas. Balik mo sila sa akin sa ilaw, sabi ni Kristo.
Ibalik mo sila sa akin, sa ilaw, dahil sila'y nasa kadiliman ni Satanas. Dahil dito, hinuli ko ng Hudyo sa templo, pinagsikapang ako'y patayin. Binanggit dyan ni Pablo na yan ay pangako sa kanilang lahi. Kailangan siyang mamatay. Yan. Dahil sa pangakong ito, ang aming 12 kaibuong pusong nagsisipaglingkod sa Diyos. May nasang kamtin tungkol sa pag-asang itong sinakdal ng mga Hudyo. Nakuha nyo? Yan yung ako ngayon nakatayo upang hatulan dahil sa pag-asa ng pangakong ginawa ng Diyos sa aming mga magulang. Yan yung sinasabi kanina dun sa awit ay sa Acts. Kayo yung magiging anak ng Diyos. Tinupad nga ni Kristo sa ating mga anak. Ano tinupad ni Kristo sa ating mga anak? Sa ating mga magulang na yun. Tayo yung mga tunay na anak kay Abraham. Tayo mga anak ng Diyos. Ngayon, dagdagan natin sa awit 2 kanina. Sa awit 2, dito na nyo pagtutulong-tulungan si Kristo. Dahil inabot ka ng awit 2:7. Dito na nagtulong-tulong yung mga hentil hanggang ngayon. Nagtulong-tulong kayong mga anti-Christ para sirain si Kristo. Sirain ng Diyos na Israel. Nagsipagtayo kayo ng iglesia. Ginamit siya siyang batong pundasyon, panimula, na makapagtayo na kayo ng iglesia sa pangalan ni Kristo. Sinipa niyo yung bato na yung palabas. Kaya yung naging batong katitirsuran sa inyong lahat. Bakit ang mga bansay ng gugulo, mabayay na akala na walang kabulong bagay, mga hari sa lupa ay nagsisiyanda at mga pinuno ay nagsasanggunian laban sa Panginoon, laban sa kanyang pinahiran ng langit. Sinasabi, lagutin natin ang kanilang tali at iwaksi ang kanilang mapanali sa atin. Tanggalin natin yung mag-ama na yan. Tanggalin natin ginanap ng Diyos na yan bilang ama at bilang anak. Ang word na Kristo ay ama at anak. Nando sa word na Kristo yun. Kaya ang tumatanggi si Jesus ang Kristo, tumatanggi sa ama at anak. Sino ang anti-Kristo? Ang dininiwalang si Jesus ang Kristo. Yung tumatanggi sa ama at anak. Doon sa word na Kristo, nandun doon yung tinatanggihan yung ama at anak. Yun ang katotohanan doon. Nilalagot nyo, inaalis. So, ginagawa, naupo sa kaligtan si Kristo, tumatawa na lang siya sa inyo. Sa inyong mga kamamangan. Kung magkakaroon magsasalita sa kanila sa kanyang puot at babagabagin sila sa kanyang malabis sa manang loob. Ngayon may nilagay ko ang aking hari sa aking banal na bundok ng Zion. Yan na yung bato sa bundok ng Zion. Nakaprapis yan. Ilalagay ko ng batong katitisuran nyo. Punta kayo sa patrypasianism.com, type nyo yung tunay na bato. Nandun lahat yun. Search nyo yun. Sa 2:7, aking sasayin tungkol sa pasya, sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak, sa araw na ito'y pinanganak kita. Matagal nang pinanganak si Kristo, laki-laki na nun eh. Tapos sasabihin nyo, nung araw lang na yung pinanganak. Hindi ganun yun. Patay na si Kristo bago ipakilala yung talata na yan. Dahil kayo yung magiging anak niya. Nakukuha nyo? Kaya nga sinabi yan dyan. Ngayon, yung nagtulong-tulong itong mga bansa na to sa awit 2, makikita natin yan sa katuparan yan sa Acts 2. Hindi ako nagkakamali.
No, sa Acts 4. Nasa Acts yan eh, no? Magtutulong-tulong kayong mga tinamaan kayo ng magagaling. Magtutulong-tulong kayo kay Kristo. Kayong mga anti-Christ na kung ano-ano nilabas yung sekta eh. Hindi nyo kilala aman nyo eh. Sorry. Actually, guys, Acts 2, wala dito. Tulong-tulong mga bansa. Dali lang ha. Tingnan na nyo yung awit 2.7, yung pagtutulong-tulong nyo para digmain ng kordero. Sorry. Magawa. Ayan. Sa Acts 4. Sa awit 2.7, awit 2.1-6, nagtulong-tulong yung mga bansa. Sila ng kanilang manig ito, sabi sa Acts 4, nagkaisang itaas nila ang kanilang tinig sa Diyos, nagsabi, O Panginoon, ikaw ang gumawa ng lahat lupan, dagat ng lahat ng sa mga iyon. Sa pamagitan ng Espiritu Santo, sa pamagitan ng bibig ng aming amang si David, na yung lingkod, sinabi mo. Yan. Sinabi ni David, di ba? Awit 2 yan. Bakit nagagalit ang mga bansa? Yung mga hintil na nagsisipaghaka ang mga tao ng bagay na walang kabuluhan. Yung hintil, mga bansa, wika yan, mga bansa. Israelita, hintil, mga bansa. O, yun yung sinasabi ni David. Bakit nagagalit ang mga hintil nagsisipaghaka ng tao ng bagay na walang kabuluhan? Nagsita yung handa, mga hari sa lupa, ang mga pinuno nagpisan, labas sa Panginoon, labas sa kanyang pinahiran. Hindi yan anointed lang. Yan na yung God ng Israel. Sa Lucas 2:11, angel testified. Hindi na scholar. Anghel na nagpapatotoo. No? Sapagkat sa katotohanan sa bayan kay laban sa banal na lingkod na si Yeshua, na siya mong pinahiran. Ang dalawa ni Herodes ni Poncio Pilato kasama ng mga bayan sa nila pisan-pisan. Panggina ng mga itakda na yung kamay at yung pasya o pamangyari. Yung Panginoon, tingnan mo kanilang mga balat. Pagkaloob mo sa iyong mga halipin, yung salta sa buong katapangan. Mantalang iyong iniunat na yung kamay pang magpagaling itong mangyari na wa. Magtanda ng kabulga sa pangalang banal na si Yesu. Yan na yung banal na yan. Si Yesu na yan. Yung Diyos ng ating mga magulang. Sa Acts 22:14. Tingnan ninyo. Kung nagpatutuo si Saulo dyan, sa Acts 22:14, sinabi na dyan yan, yung banal na yan. Sinabi niya, ang Diyos ng ating mga gulang sinabi ni Ananias, lumapit sa akin si Ananias sa tabi ko, nagsabi, kapatid na Saulo, tanggapin mo yung paningin. Ang oras din yung tumawag sa kanya, mataas nila magdasal kay Jesus. Sinabi ni Ananias kay Saulo, ang Diyos ng ating mga magulang, tinalaga ka. Pag makilala mo ang kanyang kalooban, makita mo ang banal. Bakit mo isang tinig, wala saan yung bibig. Yung banal na yan, Diyos ng ating mga magulang, si Kristo yan. So yun yung tinutukoy doon sa binasa ko kanina. Nung nagtulong-tulong kayong mga kabisote until now para digmain yung kordero.
Pero nakasulat na yan, hindi kayo mananalo sa Revelation. Dahil siya ang King of Kings and the Lord of Lords. No? Ang alam ko, Revelation 17:14 yata yun eh. Ano sabi doon? Makikipagbaka ang mga bansa na to sa kordero. Sila'y dadaigin ng kordero. Pagkat siya'y Panginoon ng Panginoong Hari ng mga hari. Ito mga kasama niya, lahat ng lahat ng ama si Kristo, mga tinawag, pinili, ay nananaig din. So, laban pa kayo ng laban. Hindi mo kayo mananalo sa King of Kings and the Lord of Lords. Dahil sa Deuteronomy 10:17, si Kristo na yan. Lord of Lords na yan. Di ba? Sabi sa Deuteronomy 10:17, sapagkat ang Panginoon yung Diyos ay yung Diyos ng mga Diyos. Panginoon ng mga Panginoon. Si Kristo rin naman Diyos ng mga Diyos eh. Siya yung tumupad doon sa John 10. So, nakuha nyo na. Itong awit, kayo yung magiging anak ng Diyos dahil tutuparin ni Kristo sa ating mga magulang ang pagiging ama niya. Kuha nyo? Acts awit 2. Yan. Bakit ang mga hentil ay nanggugulo? Mga bansa, sabi dyan. Mga hari, naghahanda, nakikipag-away kayo. Talaga, nilalabanan nyo yung pinahira ng langis na si Yeshua. Naalis nyo yung tali ng pagiging father and son ni Kristo. No? Dahil yung sa word na Kristo, itinatakwil nyo doon yung father and son na father and lamb. Hindi yung son na anak. Kasi yung si father na pinatay bilang lamb. Yun ang naitatakwil nyo. Kaya tawanan lang kayo ngayon ni Kristo. Kaya nga sa awit 2:6 sa 2:7 sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak, sa araw ito'y pinanganak kita. Kayo na ang darating na yan doon sa katuparan sa awit sa Acts 13:33. Na nung matupad dyan sa Acts 13:33, hindi naman talaga anak si Kristo, dahil siya nga yung ama, dahil siya nga yung tumupad, na siya yung magiging ama natin, tayo kanyang anak. Kaya kitang-kita yan sa Acts 13:33. Ano? Kailangan naman sabihin doon sa Hebron, sa araw yung pinanganak kita eh. Patay na si Kristo doon. Nakuha nyo? Ito talaga katuparan yan. Nakalagay dyan sa 2 awit. Ang pangako kasi ni Kristo sa ating mga anak, magiging siya yung ama. Tinupad niya ngayon sa ating mga anak yan. Kung mabuhay si Father, nakilala mo siya, ikaw ngayon ang aking anak. Sa araw na ito'y naging anak kita. Everybody can become born again every time. Yan yung baptismo ng Holy Spirit. Ibibihis nyo si Kristo. Ibibihis nyo yung ama nyo. Yan ang baptism ng Holy Spirit. Hindi nyo kailangan yung puro lublob tubig na yun. Yan yung sinasabi dyan. Makilala nyo yung ama, kayong kanyang anak. Kaya nga, si Kristo lang nagbibigay karapatan maging anak kayo ng Diyos. Sa John 1:11. Yung verbo. Ang verbo lang nagbibigay karapatan maging anak kayo ng Diyos. Sinabi yan sa John 1:11. Dumating yung verbo na yun. John 1:11. Sa 12. John 1:12. Dahil naparito si Kristo para sa sariling kanya, sa atin. Kaya hindi natin siya tinanggap. Patapot lang sa kanya nagsitanggap, pilagyan nyo ba sila karapatan maging mga anak ng Diyos? Kaya nga sa araw natin pinanganak kita, kung nakilala mo ko na yung ama. Marami hindi nakakilala sa kanilang ama hanggang ngayon. Maraming iglesia nagtuturo din yung kilala ama nyo hanggang ngayon. Amang Diablo kilala nyo. Pero amang Jesus hindi, amang Yeshua. Kaya di kayo mapagdasal naman namin sumasalat siya sa may pangalan mong Yeshua.
Ama naming sumasalat ka, amang Yesus sumasalat ka, sambahin pangalan mo. Hindi kayo makapagdasal ngayon. Dahil di nyo makilala aman niya eh. Dalawa lang naglalabang ama sa mundo, amang Diablo, amang Jesus. Pumili kayo ng isa. Wala yung tatlong sinasabi yung Trinity na yan, mag-ama na Diyos. Wala yan. The God of Israel is one Lord Jesus Christ. Tandaan niyo yan. Nadali lang kayo ng mga lobo na yan. Maganid na tupa na hindi nagpatawad sa kawan. So ngayon, then nakita nyo na yung prophecy. Ang pagtutulong-tulong yung labanan si Kristo. Pagtutulong yung labanan yung kinakalat nila, pinahiral lang daw yun eh. Anointed lang daw yun. Anghel ang nagsasabi, hindi yun anointed. Sa Lucas 2:11, yun na yung Kristo ang Panginoon. Pinanganak na sa inyo, ang iisa lang na tagapagligtas yan. Siya yung Kristo ang Panginoon. Ano ba ang sabi sa Isaiah 43:11? Isang Panginoon na pagligtas. Ano ba sabi ni Kristo? Isaiah yan. Sumakay kayo ulit sa washing machine nyo. Wala naman kayong time machine eh. Di sa washing machine na lang kayo sumakay. Sumakay kayo sa washing machine, punta kayo Isaiah, puntahan sa kwarto ni Isaiah. Nagsusulat si Isaiah, puntahan nyo sa kwarto niya. 700 plus AD. Ano sinusulat na Isaiah? Ako sa makatuwid bagay ako, ang Panginoon, liban sa akin walang tagapagligtas. Wala na. Wala naman pala tagapagligtas eh. Maliban sa kanya, sino pa'y dumating? Adi isang tagapagligtas, sinabi ng anghel. Di ba? Kalinaw. Ang Kristo na ang Panginoon. Kaya yung the word Christ, the word Messiah sa Bible, napakabanal na yan. Yan na yung one Lord God ng Israel. Sinabi ni David. Si David na tumatawag sa aking Panginoon, paano niya ako naging anak? At yung nasa Hebrew chapter 1 na yan lahat, prophecy ni David lahat yan. Inilip lang ni Pablo. Si David nagsasalita doon. Kristo ang Panginoon. That is the one Lord God of Israel. Isang tagapagligtas na yan. At yan itatawagin ng anak ng Diyos. Dahil yun yung banal. Sa Lucas 1:35. Maraming dumadaya sa inyo. Pagbaba ng kapangyarihan ni Kristo, lilimang na kapangyarihan niya ng kataas-taasan. Talaga namang Espiritu Santo ni Kristo yung kapangyarihan niya. Hanggang ngayon naman yung kanyang kapangyarihan at wisdom na binigay sa atin para tayo makapanghula, makapanalangin, makakita ng pangirain, makapagpagaling. Yan yun eh. Tinawag siyang anak ng Diyos, naging tao. Yan yung hari ng Israel. Sinabi ko na sa inyo. Balikan nyo yung unang video ko na Answering Islam. Nandun na yun. Ngayon, maliwanag, may tinis. At hindi po pwedeng mabali yung pagiging saserdote na yun. At hindi rin pwedeng mabali yung pagiging alay na handog na yun ng Passover. Adali ninyong dinaya. Madali kayong nadaya. Nagsipakinig kayo dyan sa mga literal mind na yun. Hindi na mag-aral ng hula. Doon naman sa ayat 110.1. Nasa ayat 110.4 yun eh. 4 or 5. Sabi doon sa ayat 110.4, sumumpa ang Panginoon. Hindi magsisisi. Ikaw, saserdote, huwag pakalanman ang sa pagkasaserdote ni Melchizedek. Yan yung Panginoon din eh. Sinabi ng Panginoon ni Ruth sa aking Panginoon, yung offspring, yung susulpot kay David. Sinabi ng Panginoon, yung Diyos ni David, mamapo ka sa aking kanan hanggang sa aking gawing tuntungan mo yung mga kaway. Ibig sabihin, siya lang ang Diyos. Naupo rin sa kanan niya sa Hebrew. Hanggang sa langit, nakaupo ngayon si Kristo. At hinihintay kayong mga kaway sumuko sa kanyang paa. Nakasulat yan. Mataas nyo mag-alay. Para tingin ng Panginoon setlo ng inyong kalakasan mula sa sayon, magpuno ka sa gitna ng mga kaaway. Ang bayan mo magandong ng kusa sa karawan ng iyong kapangyarihan sa kagandahan ng kabanal mula sa bukal liway, magay kay may hamog na iyong kabaynataan.
Sumampa ang Panginoon na hindi magsisisi kay sacerdote magpakilamaan sa pagkasacerdote ng Melchizedek. Ang umupo sa kanan ng Diyos ay siya rin. Ayan o, ang Panginoon sa iyong kanan, kaya pa sa mga hari sa karawan ng kanyang mga puot. Yun din si Kristo ang umupo sa kanan na yan. Yung Panginoon din na yun. Dapat dyan, ang nakaupo dyan, yung maliit na P. So, balikan nyo. Out 110.1. May maliit na P. Pangalawa, yun o. Sinabi ng Panginoon, capital P. Sa akin, Panginoon, small P. Sino yung umupo sa kanan? Hindi ba dapat si Kristo umupo sa kanan? Hindi eh. Yung capital P na Panginoon, yun yung umupo sa kanan. Sa out 110.5. Nakuha nyo? Paano nangyari yun? Hindi ba pag may kaaway ka, dapat nasa kanan yung bubugbugin? Para siya una mabugbog. Eh, hindi eh. Yung pang ama, pumunta rin sa kanan. Ayun yung sinasabi sa isang dako ng kasulatan, hanapin nyo. Ano yung sabi sa Hebrew 10? Hebrew... sinasabi sa Hebrew 5. Ang sinasabi sa Hebrew 5:7. Nung tao doon siya, humingi ng tulong. Kaya sa 6. Hebrew 5:6, yun rin naman sinabi niya sa isang dako ng kasulatan. Ayan. Out 110.5. 110.4. Ikaw sacerdote mo pagkalaman sa pagkasacerdote ng Melchizedek. Kailangan niyang maglinis. Kailangan niyang mamatay. Tapos sasabihin niyo, naligtas. Yung tiniis nga eh. Sana sinabi dyan, bagamat siya anak, natuto ng pagtalima sa pagitan ng bagay na kanyang tiniis. Eh kung dito na nalangin na yan, naligtas na yan, niligtas sa kamatayan, sana sinabi sa 8, wala nang tiniis. At siya hindi namatay. Wala. Pag hindi namatay, wala yung inalay na paglilinis. Nga. Sinabi na nga dyan kasi, maggagawa yan ng paglilinis ng kasalanan. Kaya nga, babasahin nyo lang yung Bible. Hindi pupulot-pulot kayo. Magbasa kayo ng context. By context yan. Kung mapasok sila Moses, para sa paglilinis ng kasalanan nila at ng mga tao. Kung sasabihin nyo, ililigtas si Kristo, siya nga yung iaalay dyan. Yun nga sinasabi sa inyo, sundan nyo yung prophecy para alam nyo yung nangyayari. Kaya sa oras na ito, ikaw ay aking anak. Ngayon pinanganak kita. Ikaw yun. Kung naintindihan nyo kung sino yung ama nyo na dumating. Hindi nyo nga nakilala, hindi nyo nakilala sa libutan ito. Yung siya'y nakilala sa libutan, sa 1 Corinthians 2:8 na yan, eh hindi nga napakilala. Hindi nyo sana pinako si Kristo. Datapat gaya ng nasusulat, sabi niya. Nakahula yun. Mga bagay nakita na mata, di narinig ng tenga, ay pumasok sa puso ng tao. Noong bagay na handa ng Diyos sa kanila, nagsisiibig sa Kanya. Naganap. Yung Diyos sa OT, siya yan, nasusulat na yan. O saan nyo matatagpuan yan? Tatapat gaya ng nasusulat. Mga bagay di nakita ng mata, di narinig ng tenga. Sa Isaiah 43:44 yata yan. Tingnan natin. Isaiah 43:40. Isaiah 43:16. Teka. Hindi nakita ng mata, nakaprapis yan eh. Isaiah, dali lang ha. Kung nakilala nyo daw yan, ano? Sabi, Isaiah, teka. 1 Corinthians muna tayo. 1 Corinthians 2:8. Nakaprapis yan eh.
Hindi nyo napaglalan sinong pinuno sa libutan to, sapagkat kung nakilala sana nyo, hindi sana pinako sa krus ang Panginoon ng kalwalatian, the King and the Lord of Glory in Acts, in Psalm 24. Nakita ko na yung kahapon. Diyan ang nasusulat, ang mga bagay na di nakita ng mata, di narinig na itahinga. Ang 1 Corinthians 2:9 na yan, yan yung hanapin ko yan sa aking mahiwagang aklat. Dahil hindi ko naman talaga masaulo lahat. 1 Corinthians 2:9, sinabi ko, noon sa ulo ko na nga yan eh. Pero kailangan makita niyan para masundan nyo yung hula. Lagi may kapareha yan eh. 1 Corinthians 2:9. Sarap nga mag-aaral ng Bible, no? Hanapin nyo yung hula, saan natupad. Yan yung nag-aaral yun. So, nasa Matthew 13:52 ng leader ng kaharian ng Diyos. Kumukuha ng mga bagay na luma at bago. Nakikita ngayon sa inyo. Saan naman nakakita, ihayag na ng Diyos yung magaganap in the future. Tunay. Little. Tinisinita. Ganun ba kasimple yung Bible? Hindi ka nakasimple yung Bible. Pagbabasahin sa sabihin nyo, naligtas na kaagad. Aralin nyo lahat. Yan. Nasa Isaiah 64:4 yan. Isaiah 64:4. Yan. Pagkat hindi narinig ng mga tao mula nung una. Kung naulinigan man ng pakinig, ang matay nakakita man sa Diyos, liba sa'yo. Tayo yung nakakita sa Diyos. Kaya sabi diyan, buksan mo sana ang langit na ikaw ay bumaba. Bumaba talaga ang Diyos. Tinalo nga tayo niyan eh. Tinalo tayo. Niniyakan niya ni Kristo yung Israel eh. Di ba? Sabing gano'n. Gaya na kung nililiban ng apoy. Ang siitan. May mga siit kayo dyan, mga kahoy. Pag liyabin nyo, dahil lakas ng apoy nyo. Kung pinakukulo ng apoy yung tubig, kumukulo yung tubig dahil sa apoy. Upang pakilala yung pangalan sa iyong mga kaaway. Upang mga bansa ay manginig sa iyong harapan. Ibig sabihin, nag-aalab yung kapangyarihan ng salita ng Diyos. Inahalin tulad yan doon sa apoy at doon sa tubig na kung paano kumukulo. Yan ay nag-ahari ang salita ng Diyos. Nang ikay gumawa ng mga kilabot na bagay na hindi namin hinihintay, ikay bumaba ang mga bundok gumuho sa iyong harapan. Ibig sabihin, yung mga hari na yan, nagsiluhuran sa kanya yan. Sapagkat hindi narinig ng mga tao mula ng una. Una, ulinigan man ng pakinig. Ang mga matay nakakita man ng Diyos, liban sa iyo. May ginagawa niya ng kabutihan, naghihintay sa kanya. So may mga tao makakita sa Diyos. May mga tao makakilala sa Diyos. Ay nga sa 1 Corinthians 2:8 niya. Hindi siya nakilala sa libutan ito. Mga pinuno nyo, hindi nakilala. Mga scholar ninyo. Tingnan ninyo kung may Espiritu Santo yun. Ni Kristo. Tanong nyo lang, ama nyo ba si Kristo? Si Yeshua? Hindi. May tatay siya. Trinity kami. Mag-ama yung Diyos. Yan ang kinalat. Kaya yung Muslim, nakiayon-ayon din dun sa wi. Naging Trinity rin yung wi ang alam nila. Nakimiwi dun sa Genesis 1:26. Wala ko. Style niya bulok eh. Minsan, pinako sa Diyos yung Diyos ng kalwalatian, the King and the Lord of Glory na yan. At basahin niyo sa English. Yan, natupad yung nasusulat. Matagal na yan na sinasabi na hindi nyo mauulinagan, pero darating ang panahon ng puso ng tao, pasok ang Diyos, makikilala niyo siya. At nagaganap ngayon yan.
ang mga taong nakakilala sa dumating. Oh. So, di nakikita nyo na yung mga hula. Kaya nga tandaan nyo, yung Bible, prophetic book yan. Hindi yan comics. Kung may nabasa lang kayo na ganon, siya na yun. Babasa lang kayo, Diyos ko, ba't mo ako pinabayaan? May Diyos na siya. Sumakay kayo sa time machine punta kayo kay David, awit 100, awit 21, 22:1. Kasalukuyan niya sinusulat yun. Diyos ko, ba't mo ako pinabayaan? Kahanga-hanga ang ginawa ng Diyos. Kahanga-hanga ang kanyang mga gawa. Kahanga-hanga ang kanyang kapangyarihan. Paano makita yung future? Na wala kang ginibado sa Old Testament. So, ngayon nakita na ninyo ang Hebrew chapter 1 to 8. Akala ninyo ang Bible, malawak yan. Bumabase yan sa mga traditional na istorya. Bakit may Pasko ngayon ng mga Israelita sa ika-14 na araw ng Abib at Nisan? Bakit pinagdiriwang ng mga Israelita yung pagpatay ng kordero? Oh, hindi naman nila nakilala na yun ay si Kristo. Oh. Hindi ba? Nasa 1 Corinthians 5:7 yun eh. Huwag na kayo mag-ialipin ng kahit sino pang may pamatok sa lumang tipan. Kasi sinasabi, huwag kayong kumain ng baboy. Huwag kayong kumain ng ganito. Huwag kayong hihipo nito. Alisin nyo na yung lumang libadura na yan upang kayo maging bagong limpak. Yan yung sinasabi ni Kristo. Natulad sa kayo walang libadura. Pure na kayong tinapay na walang libadura sapagkat ang kordero ng ating Pasko na ihain na. Sa makitid bagay, si One Lord God of Israel. Yan yung Kristo. Sinong tumatanggi sa ama't anak? Si Kristo, yung tumatanggi sa Jesus ang Kristo. Ano nakasulat doon? Yun yung anti-Christ. Pinagpipilitan yung baluktutin ng kasulatan. Baga hindi nyo na kasi naiunawaan. Sa 1 John 2:22 to 23. Sinong sinungaling? Sinong mga sinungaling? Oh, di ba sabi nga ni kapatid na Roel, sinungaling! Sinong sinungaling? Oh, hindi tumatanggi na si Jesus ay siyang Kristo. Ito ang anti-Kristo. Sa mga tumatanggi sa ama't sa anak. O ibig sabihin, kapag tinanggihan nyo yung salitang Kristo, tinatanggihan nyo yung ama't anak, yung ginanap niya, na siya yung ama na naging lamb. Yan yun. Hindi yung nakakita kayo ng salitang Kristo, mag-ama yan. Nga. Hindi ganun yan. Yun yung Diyos na ama, na nagkatawang tao, na tinawag na anak, na lamb ng Pasko, umakit sa langit, binusati ang kanyang espiritu. Yun yun. O sino ang tumatanggi sa anak? Hindi sumasa kanya yung ama. Nahadlangan. Ang nagpapahayag doon sa anak, sumasa kanya naman ng ama. Oh, kasi yung anak, siya yung ama. Tinatanggal niyo si Kristo, tinanggal niyo na rin yung ama. Nagpahayag kayo kay Kristo, napahayag niyo rin yung ama. Kasi siya lang yung ama at iisa. Siya yung ama at anak na yan eh. Hindi nanganganak ang Diyos. May katawang tao lang. Oh. Sa 1 John 4:2-3. Sinabi diyan. Sa 1 John 4:2-3, dito nakilala yung Espiritu ng Diyos. Sumat ang Espiritu ng papayag si Kristo na paritong naging tao sa Diyos. Yung Ama, naging tao. Ang hindi nagpapahayag ng gayon, anti-Kristo na. At ngayon darating na nasa libutan na. Sandamakmak na kayong napakarami ng anti-Christ, di nyo pa alam. Hindi nila inuunaway kasulatan. Ibig sabihin doon sa Kristo na yon. Yan nga nasa Matthew 22 41 to 46. Habang nagkatipoy Pariseo, tinanong sila ni Jesus na isang tanong.
Ano akala nyo tungkol kay Kristo? Kanino ba siyang anak? Sabing gano'n. Anak siya ni David. O, natuwa ba si Kristo sa sagot? Hindi naman. Nangatwiran si Kristo. Ano sabi ni Kristo? Oh. Tinawag ang Panginoon ni David sa Acts 110:1 eh. Sabi niya, kung tinatawag ako ni David na Panginoon, paano nga ako naging anak? Paano ako naging anak ni David? Hindi siya tumatawag sa akin Panginoon. Yung capital P na yan. Ha? So, wala na sino man nakasagot sa kanya, isang salita. Ni wala sino man nakasbot sa araw na yun, tumanong pa sa kanya, ano ang mga tanong. O kaya kayo, lahat kayo, dapat di na kayo nagtatanong ngayon. Tatanggapin nyo na lang yung Diyos na si Kristo ay one Lord God ng Israel. Yan sinabi na dyan sa kasulatan, yan ay Diyos ni David. Kasi sabihin nyo, yung mga gumagawa na kamang-mangang aral na yan, nagkaanak-anak ang Diyos. Ginamitan kayo ng John 3:16, hindi naman binasa John 3:13 hanggang 15. Na yung bubat umakit eh, tagalangit na. Garalan niyo yan. Kaya, kayo mga Muslim, ay tama niyo yung aral niyo. Ano? Hindi ganun kasimple ang Biblia na nakabasa lang kayo ng Hebrew 5:7 eh. Tatanggalin nyo na lahat ng prophecy, ang katutak na prophecy ng mga propeta. Sisirain nyo. Sa Isaiah 53, bubugbugin niyang kordero na yan. Lahat gaya ng mga tupang naligaw. Di ba nyo nasa Isaiah 53, 1-12? Sinong naniniwala sa aking balita? Kanino yung bisig ng Panginoon? Yan, tinatanong talaga yan. Sino maniniwala sa amin? Na yung ama nyo na yan ang napatay nyo sa cross. Siya hindi magandang lalaki nung sinilang. Siya hinamak, tinakwil ng mga tao. Isaiah 53:2, hindi na siya magandang lalaki. No? Walang anyo kagandahan mo pagkat ating minamasdan siya, walang kagandahan na mananaisin ng tao sa kanya. Hindi siya ma-appeal. Kakagulo ng babae yan. Kapogi yan. Hindi naman ganun nilabas ni Kristo. Hindi nga siya nagpakahari eh, hindi siya sumakay sa kabayo. Sa taihan lang siya sinilang, kahit siya yung Diyos. Tapos pagdating niya, poging-pogi. Ay nako, ingat kayo. Walang peging Kristo. O siya hinamak, tinakwil ang mga tao sa taong kapanglawang biyahe sa karamdaman. Tunay kanyan din ating karamdaman. O, di ba, pinatay na tupa, sabing gano'n. Siya napighati, gayon man ang siya din lamahati, hindi nagbuka ng kanyang bibig, gaya ng kordero din sa patayan. Kasi sabihin nyo, hindi namatay si Kristo, hindi na nga sa patayan, nakasulat. Kaya, kayo nagpapaniwala sa chismis, puro marites. Hindi niya binuka ang kanyang bibig. O ngayon, doon sa awit 8, 32-34. Yan yung binabasa nung Yunuko. Sa awit 8, 32-34. Yan, tandaan niyo yan. Doon sa awit 8, 32-34. Si Saulo yung sumaan sa si Filipe to eh, 8:32. Ito yon. Sinabi ng Panginoon, magagawa ko maliban na may pumatnubay sa akin sino man. Ito yung kwento ni Felipe. Pagpunta siya, punta mo yung Yunuko na yun, sabi. Binabasa niya yung aklat ni Isaiah na propeta. Naunawaan mo ba yung binabasa mo? O hindi. Pinakausap, pumanik si Felipe, kinuwento. Siya yung si Father na hindi umimik, yung mapatay. Yan yun. Tapos sabi, sumagot ang bating kay Felipe, pinamanik ko sa iyo kanino sinabi ng propeta sa kanya bagang sarili sa atin ng iba. Sino rin pinatay na yun? Sarili lang din ng Diyos.
Pinangaral na sa kanya si Father. At yung bautismo ng tubig na yan. At pagpatuloy sa nagsiting siya sa dako may tubig, sinabi ng bating na itong tubig, anong nakahadlang po kayo mga bautismo? Wala na yan. Ang tubig na bumulusok sa tiyan ni Kristo, nung tusukin siya, yun na yung bautismo nyo sa tubig. Dahil sinabi diyan, kung nananampalataya ka ng buong puso, ay mangyayari. Sumasampalataya ko na si Yesu Kristo ay yung anak ng Diyos. Hindi yan anak ng Diyos. Yan na yun si Father. Ginagamitan lang kayo ni Kristo ng mga ganyang salita. Dahil tinuro ko na yung anak ng Diyos na yan. Yan yung hari ng Israel. Sa John 1:49. Kaya nga kahit na lublob ang gawin sa inyo, kung hindi nyo naman kilala yung ama nyo, wala yan. Mga bautismo lang ni Juan yan. Totoo noon, pag nakilala nyo ama nyo si Kristo, ikaw ay aking pinanganak ngayon. Yan ang masasabi ko sa inyo. Kaya kung sino man ang mahipo ng live ko na ito, pinanganak ka ngayon. Ikaw ay aking anak sa oras na ito, pinanganak kita. Yan ang sinasabi ni Kristo sa inyo. Tandaan lang ng pagsisisi yung kay Juan na yan. Minsan tatalakayin ko sa inyo yan. Itong anak ng Diyos, ulitin natin yung John 1:49 na yan. Iba yung Holy Spirit talaga. Ang bautismo ng Holy Spirit iba kaysa dyan sa tubig na yan. Dahil si Kristo yung tubig na yun at dugo. Yung dugo, yun yung pagiging laman niya, yung bumulusok na tubig, bumuho sa mukha ng tao na yun. Yun na yun. Espiritu ng Diyos, kapangyarihan ni Kristo. Sumagot si Nathanael sa kanya, sinabi, ikaw ay anak ng Diyos. Ikaw yung hari ng Israel. Yung hari ng Israel, tinawag lang na anak ng Diyos sa Isaiah 44:6. Kahit isa-isa inyo yan, ganito sabi ng Panginoon, si Jesus. Na hari ng Israel, anak ng Diyos, si Jesus. Ng kanyang manunubos, si Jesus. Panginoon ako, si Jesus. Ako una, ako huli. Di mo sa akin walang Diyos. Dapat sinabi ng apat na yan, kami ang una, kami ang huli, kami, liliba sa amin, walang Diyos. Ibig sabihin, sa yung God sa OT, na naging alay na tupa, umakit sa langit, binuhos ang Espiritu sa atin. Yun yung nasa Joel 2:28-32. Mangyayari pagkatapos ibubuhos ang Espiritu sa lahat ng laman, sa inyong mga anak na lalaki, babae manghuhula, kapangyarihan ng Diyos na. Magsisipanaginip kayo. Makakita ng pangitain. Hindi yan kung ano yung speaking in tongue nyo kunwari. Puro isang pattern. Hindi naman yan totoo. Yan yung glossolalia, hindi yan yung sinoglasya. Sa mga likod ng lalaki, ibubuhos ko ang araw ng lalaki espiritu. Papakita ng kababalagan. Anong sinabi sa 32? At mangyari sino tumatag sa Panginoon ng Diyos maliligtas. Makikita ko sa inyo katuparan ng Joel 2:28-32. Ang katuparan ng hula na yan. Nasa Acts 2 yan, 16. Nung magkaroon ng Pentecost, mga wika ng bansa, hindi nyo kung ano-ano sinasabi nyo. Natapat ito yung sinalita sa pamagitan ni Propeta Joel. Mangyayari sa huling araw, sabi ng Diyos, ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman. Hindi espiritu lang ang Diyos. Ang Diyos ay espiritu ni Kristo. Kaya nga aking. Kung ako si Ben, buhos ko espiritu ko sa inyo. Kapangyarihan at power ko yun. Dahil pagdating sa inyo nun, si Ben yun. Muntik na maging bentot ha. No. At ang inyong mga anak na lalaki, manghuhula. Kaya nga sabi dyan manghuhula, mananaginip, pakitain, yan yung espiritu ng Diyos. Yan yung kapangyarihan ni Kristo. Sabi niya sa 1 Corinthians 1:24, si Kristo ang karunungan at kapangyarihan ng Diyos. Siya yung Diyos At kaya sabi sa 1 Corinthians 2:16,
Tuloy natin yan sa maganda niyan dito sa sa Acts 2 na tingnan nyo kung sa 25 nung matupad yan. Sino man tumatawag Acts 2, sino man tumatawag sa pangalan ng Panginoon maliligtas. Di ba? Pangalan ng Panginoong Jesus yan. Yung Joel kaninang prophecy, puntahan nyo si Joel na propeta, sumakay kayo sa time machine. Nung time ni Joel, basahin nyo nakasulat. Ipinrapisi niya yun, kung wala kayong time machine, mag-washing machine na lang kayo. Pumunta kayo doon, tingnan nyo sinusulat ni Joel, sabi ron, mangyayari sa uling araw buhos ko ang Espiritu, sino man tumatawag sa pangalan ng Panginoon maliligtas. Sinong Panginoon yun? So, nung natupad dyan sa Acts, sa panahon natin, si Kristo yun, tumatawag sa pangalan ng Panginoon Jesus maliligtas. Kaya nga sinabi sa Acts 4:12 wala bigay silong ng lahat, siya ililigtas ng lahat. Hindi yung pangalan lang ni Kristo. Kanino mang iba ay walang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan silong ng langit na binigay sa mga tao na sukat natin kaligtas. Ililigtas ba kayo ng Yahweh? Ililigtas ba kayo ng Jehovah? Ililigtas ba kayo ng Allah? Wala! Butata lahat yan. Dahil nakalagay dyan, walang ibang pangalan sa silong ng langit na binigay sa mga tao na sukat natin ililigtas. Yung pangalan ng Panginoong Jesus. So, kaya dapat, alam nyo kung saan nyo makikita yung hula. Prophetic book yung Bible, hindi yan comics. Kung ano pinagsasabi nyo sa tao. Kung nyo yung sino nakaganap ng hula, sino nakahula sa OT, sino nakaganap, anong oras naganap, bakit ginaganap. Ito, tandaan nyo, may hula sa OT na naganap sa OT. May hula sa OT, magaganap sa NT. May hula sa NT, maganap sa NT. Naganap na nung time ni Kristo. At may hula sa NT, magaganap pa in the future. May hula sa OT, magaganap pa in the future. Ginanap ni Kristo, lahat ng hula niya. Yung iba sa kanyang pagdating na kaso nakahula na yun sa iba. Kaya nagkaroon naman ng mga pre-tiris-tiris-tiris. Si Brother Marte. Akala nila mga nakahula doon ay natupad na nasa Revelation. So kaya umikli yung panahon. So ganun, no? Hindi ganun kasimple ang Biblia. Kaya tandaan ninyo, ang mga ngaral sa Kaharian ng Langit, tandaan ninyo yan. Tingnan niyo yung mga ngaral yung pastor. Lahat ng taong nangangaral sa Kaharian ng Langit, tulad yan ng isang taong puno ng sambayan, yung ama ng inyong sambayan, naglalabas ng kanyang kayamanan mga bagay na bago at luma. Ano ibig sabihin yan? Na ang totoong preacher sa Kaharian ng Langit, naglalabas ng mga bagay na bago at luma. Ano ibig sabihin yan? Yan yung pinakikita, yung lumang hula, ipakikita sa inyo yung katuparan sa bagong tipan. May nagsasabi ba sa inyo ng mga hula? Wala. Kung ano-anong paglilihis kay Kristo ang ginagawa nila. Sinisipa nila yung palabas. Kaya nga yan yung batong itinakwil ninyo. Hula yan. Ang ganda nga ng Bible eh. No? Sarap niyang basahin. Kung naiintindihan nyo lang. Yung mga hula. Sabi nga sa Acts 4:11 sabi dyan, no? Ano sabi? Acts 4:11. Siya, yung batong itinakwil ninyong mga nagtayo ng bahay, nagtayo kayo ng iglesia. Kinuha niyong panulok si Kristo. Hinipa ninyo, yun yung batong inyong kadadapaan. Yun yung nagpagaling. Nagpagaling
ng lumpo ang Diyos ng Israel. Ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Siya yung inyong batong itinakwil. Yan yung sinasabi sa 1 Peter 2:7 and 8. Kayong mga suwail kay Kristo, magsipagbago kayo. At ang batong katisisuran sa aming mga nananampalataya, mahalaga si Kristo. Dapat sa hindi nananampalataya, ang batong itinakwil na nagsipagtayo ng bahay, siyang naging batong panulok. Ginawa niyong pundasyon si Kristo. Starting sa iglesia ang tinayo niyo, puro pangalan ni Kristo. Nung nakapasok ang mga tao sa inyo dahil kay Kristo, sinipa niyo palabas si Kristo, ang batong katitisuran, ang batong pangbuwal. Hindi niyo Diyos si Kristo. Ginawa niyo, may tatay siya. Walang ama yung Diyos, isa lang Diyos. Kaya nakahula na yun sa Isaiah 28:16. No? Sa Isaiah 28:16, nakahula na yan. At ganito ang sabi ng Panginoon, lahat ito akin nilalagay sa aming pinakatibayan, isang bato. Isang batong subok na mahalagang batong panulok na yung matibay na patibayan. Ang naniniwala ay hindi magmamadali. So, nakuha nyo? Yan yung nasa 1 Peter 2:6. Yan yung sinasabi ron. Kaya isa lang ba ito yung Diyos? Punta kayo sa profile picture ko, i-zoom nyo yun ng 500%. Yung mga paypay doon, katapat niya. Kung ano sinabi sa Diyos, sinabi kay Kristo. Kapag dito ang nilalaman ng kasulatan, nato akin nilalagay sa sayo sa batong panulok na Pangulo, hirang malaga at sumasampal sa kanya hindi mapapahiya. Yan yung batong sumusubaybay sa kanila sa 1 Corinthians 10:3-4. Ang batong yun ay si Kristo. Yan naman yung Diyos. Sa 1 Corinthians 10:3-4, ang lahat nagsikain ay pagkain din ngayon sa Espiritu, at lahat nagsiinom sa isang inumin din yun sa Espiritu. Sapagkat nagsiinom sa batong yun ng Espiritu, sumunod sa kanila at ang batong yun ay si Kristo. Hindi yung batong pinukpukay si Kristo. Dahil tumayo si Kristo doon. Tatayo ako sa bato ng Horeb, sabi pukpukin mo yung bato. Tumayo si Kristo doon, hindi siya yung batong pinukpok. Mga kabisote. Sinasabi ng iba, Diyos nyo si Kristo yung napukpok. Ha? Exodus 17:6 yun. Basahin natin. Pinapunta sa Horeb, oh. Sa Exodus 17:6, sinabi dyan. Sinabi ni Yahweh. Sabi doon, sinabi ni Jehovah. Pero hindi yun ang Diyos, sinabi yan ni Kristo. Narito. Ako'y tatayo sa harap mo sa ibabaw ng bato sa Horeb. Tatayo sa harap mo sa ibabaw ng bato sa Horeb. So, yung napalaking bundok na bato na yun, nakatayo si Kristo doon sa taas. So, naiwan nga ngayon doon eh. Tingnan nyo, yung drawing yun. Yung paano aalis yung bato na yun. Mas sumubaybay sa kanila. Common sense. Spiritual rock. Espiritu ni Kristo. Si Kristo kasi ang Diyos lang. So, marami pa akong sasabihin sa inyo. Nasa Hebrew 5:11 naman yan eh. Oh. Sabi nyo sa Hebrew 5:11, tungkol kay Kristo marami kaming sasabihin. Mahirap na siya yung palibasin, nagsipurol kayo sa pakikinig. Marami nang mapurol talaga ngayon. Hindi nyo nakilala yung ama nyo sa simbahan nyo. Hindi nyo kilala yung Diyos nyo. Hindi nyo mapagdasal ng ama naming Jesus. Sumasalat siya, sambay pangalan mo Jesus. Hindi kayo nakapagdadasal ng gano'n. Ama namin sumasalat siya, sambay pangalan mo Yeshua. Wala. Yung ama hindi pangalan yan. Yung Diyos hindi pangalan yan. Title lang yung mga yan. Ama ng tahanan. Ganon. So, kaya sabi ni Kristo, ano mahilingin sa pangalan ko, gagawin ko. Sa John 14:14.
sabi rin sa John 16:26 na yun, yung John 16:25, sinasalta ko sa inyo ang bagay to sa malalabong pananalita. Dahil sinabi niya nga, siya magtatalinhaga eh. Dating oras di ko na pagsasalta ng malalabong pananalita. Malawag na siya sa ikaw tungkol sa Ama. Siya yun. Paano na yung magsisingi kayo sa aking pangalan? Sa inyo di ko sinasabi na kayo dadalangin sa Ama. Dadalangin kayo kay Kristo, pero hindi kayo dadalangin sa Ama dahil siya yung Ama. Common sense nga lang yan. Pag may espiritu kay Kristo, mararamdaman yung pagiging Ama niya. Isa lang ating Ama. Yun na yung Panginoong Yeshua. Yung Diyos sa uti. Nakuha nyo? Dasal kayo ng dasal, Panginoong Yesus. Hindi ko kayo dadalahin sa Ama. Nga. Dumiretso kayo sa Ama ninyo. Ama natin. Ang Panginoong Yesus na yan. Ama naming Yeshua, sumasalangit ka. Ganyan. Sambahin ang pangalan mo. Hindi yung Ama. Ama, puro Ama kayo. Amang Diablo yan. John 8:44. Diablo ang inyong Ama. Ama kayo ng Ama. Wala nang pangalan. Okay, so ulitin, napakadami ko talagang sasabihin sa inyo eh. Kasi puro na nga lang sa pakinig. So, ito na yung aking live at masyado nang mahaba. Papuri sa Panginoong Yeshua. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, sa kanyang kapayapaan, sa ating Amang Yeshua, Nasri Bimilagay din. Ngayon ko na po yung video ko. May mga nag-comment pala rito, no? So, hindi ko nabasa kasi nakapokus ako dun sa aking slide. Ang review and scam na yung tao, ginawang negosyo. Nakasulat naman yung gagawin negosyo yan. Iniyakan na nga ni Pablo yan eh. Darating yung mga lobo na maglalagay ng apostol sa kanilang likuran. Dapat kasi ang ano lang, yung tao lang, tapos si Kristo na. Hindi yung tao, tapos si Ellen G. White. Tao, si Russell. Tao, si Muhammad. Tao, si Bahá'u'lláh. Walang gano'n. Yung mga nagkalit-kalit na meron yung kay Russell, meron yung kay Bernard, meron yung kay Kudbuloy, meron yung kay Soriano, kay Manalo. Yan yung mga naglagay na apostol sa kanilang likuran. Yung aganib na lobo na sinasabi na hindi yung patao sa kawan. Kaya mag-aaral kayo mabuti. Kayo yung aking anak, sabi ni Kristo, ngayon pinanganak kita. Kung naintindihan niyo yun. Kaya prophetic book ang Bible, no? So, iiwanan ko sa inyo itong isang talata. Sabi nga dyan sa Isaiah. So, salamat sa mga nanood, no? At naway mahipo kayo ng Espiritu Santo ng Panginoong Yeshua Nasri Bimilagay Yehudim, no? Sa Isaiah 34:16. Ang sabi dito sa Isaiah 34:16, kayo magsilapit kayo mga bansa. Ay, Isaiah 34:16 eh. Ayan, inyong salaksikin ang aklat ng Panginoon. Inyong basahin kahit isa sa mga ito hindi makukulang, walang kailangan ng kanyang kapareha. Sapagkat tinutos sa aking bibig, pinisa sila ng kanyang espiritu. Hindi na kailangan kanyang kasama. Talagang makakapareha lang yan. Wala, ibig sabihin, iisa lang yan. Binasa mo sa OT, ando din sa NT, isang aklat lang yan. Kaya hanapin nyo. Saliksikin nyo. Ngayon, habang sinasaliksik niyo kasulatan, ito ang sagot dyan. Sa John 5:39. Sabi dyan, saliksikin nyo kasulatan, kaya may buhay na walang hanggan. At ang mga ito yung siya nagpapatotoo. Tungkol sa akin. Sa akin lang, sabi ni Kristo, hindi sa amin. Dami ninyong Diyos eh.
Tigilan nyo yan. Aral nyo na yan. So, kay Jerry Bakuyan, kay Ariel Balahadja Guevara, andito pala, meron sila, si Ismael Dongo na Islam, mga nabudol-budol ni Muhammad. Ingat kayo. Kayo naman mga maraming Diyos, magtino. Makita nyo sana yung one Lord lang dyan, ng Israel. Prophetic book po ang Bible, kaya salamat sa mga nanood, salamat sa mga nagtiyaga sa uli sa susunod na live, no? Yan ko na po yung live. Okay. Bye. Bye-bye, tooth decay.